Chronology of Paul's Letters, explained in Tagalog. Part 2 po ito. Tara, samahan niyo akong pag-aralan nito. Madali lang i-memorize ang books ni Paul according to their timeline. Dahil almost same siya sa number of journeys. 1, 2, 3, 4, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 2, 1. Diba? Madali lang i-memorize? Okay, recap lang. Sa journey number 1, sinulat ni Apostle Paul yung Book of Galatians. Sa journey 2, 1st and 2nd Thessalonians naman ang sinulat niya. Sa journey 3 naman, 1st and 2nd Corinthians and Romans ang sinulat niya. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang 4th missionary journey ni Apostle Paul. At 4 ang kanyang sinulat. Ephesians, Colossians, Philemon, and Philippians. Magkasunod-sunod na ito dahil kung papansinin nyo yung books na to ay optimistic na siya ay makakalaya. So ito yung map natin ng kanyang papunta sa Rome para mag-appeal kay Caesar. So ang first na book niya ay Ephesians. So galing siya sa Rome, di ba? Ito yung first na imprisonment niya. At sinulat niya ito noong AD 60 to 62. From Rome kasi, makikita natin sa Ephesians 6 verse 20 na dito niya sinulat. At ang purpose niya para dito sa book na to ay para malaman ng believers that they are rich in Christ. At ang church ay ang body of Christ. Ito yung outline natin sa Ephesians. Dahil ang first part niya is yung chapters 1 to 3. At yung second part niya ay sa chapters 4 to 6. Hinati ito ng therefore kasi yung unang part ay yung doktrina na kung sino tayo, yung position natin in Christ. Kaya sabi niya, therefore, ito na dapat ang gawin nyo or practice sa chapter 4 to 6. So ito yung outline natin. Sa chapters 1 to 3, ito yung relationship mo at tamang doktrina. Yun yung orthodoxy. Yung tamang knowledge mo about your belief sa position mo at privileges mo as a Christian. Ngayon, alam mo na kung sino ka, therefore, ito na yung responsibility mo sa chapters 4 to 6. Ito na yung gagawin mo, yung deed mo, dahil ito yung tamang practice or orthopraxy ng isang Kristiyano. Tinatawag din tong wisdom dahil pinapractice mo yung mga dapat gawin, which is your behavior. Yun yung responsibility mo at practice bilang Christian. Ang second book naman natin is Colossians, from Rome to Colossae. Same din siya na written sa AD 60 to 62. From Rome, dahil makikita mo to sa Colossians 4:10. At ang purpose ng book na to is to tell the believers na si Jesus Christ is yung head ng church. At para i-correct ang Colossian heresy. Kasi sabi nila, Jesus ay angel lang daw. Parang Jehovah's Witness at that time. So, ang next book natin is Philemon. Si Onesimus ay galing sa Colossae. Pumunta siya sa Rome at nahanapan niya dun si Apostle Paul. At tinulungan niya si Apostle Paul sa ministry niya sa prison. Kaya sinulatan ni Apostle Paul si Philemon. Same pa rin sa AD 60 to 62. Sa Colossae, dahil dun nga galing si Onesimus. Makikita to sa Colossians 4:9. So ang purpose ng book na to is to persuade Philemon to forgive and welcome back his runaway enslaved person, si Onesimus. And final book sa first imprisonment niya ay Philippians, from Rome to Philippi. So sa Rome niya sinulat to dahil makikita natin sa Philippians 1 verses 13 to 16 ito. At ang purpose niya para isulat tong book na to is to express gratitude for the financial support
na binigay sa kanya habang siya ay nasa preso para encourage sila na mahanapan nila yung deep joy kay Christ. Ito yung outline natin ng Philippians. Sa chapter 1, God can use negative circumstances to bring about positive results. Alalahanin nyo nasa preso si Apostle Paul nito. Sa Philippians chapter 1 sabi niya, "But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel." Yung negative na nangyari sa kanya sa preso ay nag-turn out na positive dahil nakakapag-evangelize siya sa mga tao, even sa mga prison guards. Sa chapter 2 naman, si Christ ay example ng servanthood. Kaya nga sinabi niya dito, natignan niyo si Lord Jesus Christ. Being in the form of God, hindi niya kinonsider not to be equal with God. At ginawa niya yung sarili niya as a bond servant. At tinake niya yung form kagaya ng isang tao. Naging humble siya and naging obedient siya to the point of death, even the death of the cross. Sa chapter 3 naman is, avoid nyo yung legalism. Kaya nga sinabi niya dito sa verse 9, "And be found in Him, not having my own righteousness." Hindi sa sarili kong kabanalan, kundi sa kabanalan lang ni Lord through faith kay Lord Jesus Christ. Yung righteousness na galing sa Kanya by faith. Sa chapter 4, sabi ni Apostle Paul na mag-rely tayo kay Lord Jesus Christ para sa daily life natin. Kaya sinabi niya to, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." Yung strength ni Lord ang kailangan natin sa araw-araw nating walk kay Christ. So ang next naman natin is yung between imprisonments. At 2 books ang sinulat niya dito. Tinatawag din tong pastoral letters. Yung 1 Timothy at Titus. Sinulat niya yung 1 Timothy from Macedonia to Ephesus dahil si Timothy ay siya ang pastor ng Ephesus at that time. Sinulat to nung AD 62 to 66. Sa Ephesus nga si Timothy kasi makikita natin to sa 1 Timothy 1:3. At ang purpose ng book na to is to encourage Timothy and to instruct him how to set up proper church leadership. Siyempre, para sabihin din sa mga believers on how to act accordingly. Ang next na book naman natin is Titus. Sinulat niya yung book from Nicopolis. Makikita natin to sa Titus 3:12. At sa Crete si Titus. Sinabi to sa Titus 1:5. Ang purpose ng book is to guide Titus in appointing qualified churches, correcting false teachings, and encouraging believers to match their faith with good moral behavior. Dito rin sinulat yung blessed hope, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Ito yung rapture. Ang last naman natin is yung second imprisonment niya. Isa ang sinulat niya dito at ito yung 2 Timothy. Dahil dito ay nagpapaalam na siya. So napreso siya sa Rome at sinulat niya to sa Ephesus. At sinulat niya to noong AD 67. Malalaman natin na sa Rome sinulat dahil ito sa 2 Timothy 1:17. At sa Ephesus nga dahil sa 1 Timothy 1:3 at 2 Timothy 1:18. So ang purpose ng book na to is para encourage si Timothy to persevere. Guard sound doctrine against false teachers. Dahil marami na ngang lumalabas na false teachers. To continue preaching the good news or the gospel and urgently visit Paul before winter. So i-compare natin yung first imprisonment at second imprisonment niya. Nung first imprisonment niya, dahil ito sa religious charges patungkol sa kanya. At local and sporadic yung persecutions.
Okay din yung condition niya dahil sa bahay siya nakakulong, kumbaga house arrest. At maraming mga friends na nakakadalaw sa kanya. At dahil dito, marami siyang na-evangelize at na-sharean ng good news. Optimistic siya na mapalaya. Nung second imprisonment naman, napreso siya dahil sa political charges. Ito yung time ni Nero na pinapersecute niya yung mga Christians. At hindi maganda yung conditions niya kasi nasa dungeon siya. Ibig sabihin madilim at malamig dun. Virtually alone siya. At restricted yung opportunity niya. Kaya nga, nagpapaalam na siya dito kasi alam niya na papatayin na siya. So ayan, ito yung order ng letter ni Apostle Paul. Diba? Yung first missionary journey natin is yung Galatians. And then second missionary natin is yung 1st and 2nd Thessalonians. Ang third missionary naman natin is yung 1st and 2nd Corinthians at Romans. At nung nasa first imprisonment niya, sinulat niya yung Ephesians, Colossians, Philemon at Philippians. At nang nirelease siya, sinulat niya yung 1 Timothy at Titus. Yun yung pastoral letters. At finally, napreso siya ulit. At sinulat niya yung 2 Timothy. In conclusion, knowing the order of the letters of Apostle Paul, according to the time and place it was written, will help us greatly in our study and understanding of the Bible. Tara, i-memorize natin ulit yung numbers ng books. 1, 2, 3, 4, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 2, 1. I hope naintindihan niyo ang ating short na Bible study. Sa muli po, God bless us all, always.